Samantala, natagpuan ng dalawang sakson ang nakahilata nilang kasamahan sa gilid ng trench. Nilapitan ito ng dalawa at chinek kung may pulso pa ba. Biglang dumating si Ramon buhat sa likuran at agad na inundayan ng taga ang isa. Nasalag naman ito ng kalaban subalit sinipa ito ni Ramon sa tiyan. Tumilapon ng lalaki sa nakahilatang kasamahan. Nahirapan itong makabangon nang dumantay ang katawan ng kasama sa kanya. Sumugod na lang ang ikalawa kay Ramon na nahihirapan pang mahugot ang espada dahil naipit ito ng scabbard sa pagbagsak niya. Tumalamsik sa mukha ni Ramon ang dugo ng sakson nang tabasin niya ito sa dibdib. Lumuwa ang mga buto sa dibdib ng lalaki nang mahati ni Ramon ang ilang ribs nito. Sinaksak ito ni Ramon sa puso at patay na bumagsak ang sakson. Nilapitan niya ang natitirang sakson na gumagapang paatras sa takot kay Ramon. Tinarakan ito ng espada sa tiyan at dilat na namatay ang kalaban. Sumugod sa likod ang dalawang natitira sa 6 na mga sakson. Tinagaan nito si Ramon ngunit isang espada ang sumalag sa atake. Nakita agad ni Ramon ang malaking ngiti ni Kael pagkatapos ay sinipa ang kalaban. Napasigaw ang sakson na tumilapon ng ilang metro. Umatake sa likuran ni Kael ang huling sakson. Ginamit ni Ramon ang malaking braso at siniko sa panga ang sakson. Napatingala sa ere ang kalaban sa lakas ng siko ni Ramon. Dumugo agad ang ilong nito subalit hindi niya ito ininda at galit pa ring sumugod kay Ramon. Napahawak sa leeg ang sakson nang inislice ni Ramon ang katawan niya ng paekis. Tumumba itong sumisirit ang sariwang dugo sa lupa at agad namatay. Patay din ang huling sakson nang inundayan ito ng espada ni Kael sa tiyan. Umulagpos ang dila nito nang paikutin pa ni Kael ang espada sa loob ng tiyan ng kalaban. Hinalukay niya muna ng ilang minuto ang mga lamang loob nito sa katawan bago nagpasyang tapusin. Pinaranas niya ang sakit at kirot na naranasan nila sa digmaan sa Kamlan. Sa huli ay pinatay din ni Kael ang huling sakson na dala sa hukay ang matinding paghihirap. Matapos ubusin ng mga tauhan ay dali-daling kumilos sina Kael upang hanapin si Raya. Di naglaon, natagpuan nila itong naglalakad sa bandang masukal na bahagi ng kakahuyan. Mag-isa lamang lumingon si Raya sa likuran ng maramdaman ng mga yabag ni Kael. Ngumiti ng matamis si Kael nang titigan siya ng matalim ni Raya. Nang akmang lalapit na si Raya ay biglang tumalon si Ramon mula sa puno. Mabilis niyang hinuli si Raya gamit ang kanyang kaliwang braso. Kasabay na sinaksak si Raya sa tagiliran gamit ang isang patalim. Malakas na napadaing ang mangkukulam dahil sa sakit. Umatras si Ramon para tumakbo, subalit hindi siya hinayaang makatakas ni Raya. Gamit ang malakas na mahika ay itinapon siya ni Raya sa puno. Tulog agad si Ramon nang tumama ang ulo niya sa katawan ng puno. Sunod na hinarap ni Raya si Kael na naghahandang sugurin siya. Gamit ang kaliwang kamay ay kinumpas niya si Kael paangat at pinatalsik palayo. Nagsisigaw si Kael sa takot habang nakalutang sa ere, ngunit agad din nawala ng malay nang bumagsak siyang nakadapa sa sahig ng kagubatan. "Akala niyo ba talaga mapapatay niyo ako?" Sarcastic na sabi ni Raya habang nakangisi siyang nakaharap sa dalawang nakahandusay. Matapos mapabagsak, itinali sila ni Raya sa mga puno ng medyo malayo sa isa't isa at planong gamitin ang natair upang pahirapan si Kael para maituro sa kanya ang eksaktong kinaroroonan ni Haring Jericho. Samantala, pinangungunahan ni Javier ang daan nang napahinto siya matapos makaamoy ng nasusunog na sanga sa di kalayuan. Itinaas niya ang kanyang kamay at tumigil si Haring Jericho. Nakikita nila ang isang usok sa unahan. Inutuban kagad si Javier. "Mga sakson," sambit pa ni Haring Jericho. Sa halip na lapitan ay gumamit si Javier ng mahika upang tignan sa malayo ang nangyayari sa unahan. Parang agil ang siniyasat ni Javier ang paligid at natuklasang wala na roon ang mga sakson. Tingin niya ay mukhang kanina pa nila ito inabandona upang makapaggalugad sa paligid. "Matagal na silang wala," wika ni Javier. "Paano mo nalaman?" Pagtataka ni Haring Jericho. "Nakikita ko ang landas sa unahan." Maikling tugon ni Javier. Halos mahulog na si Haring Jericho sa kabayo niya. Halatang hindi niya na kayang maglakbay pa. "Wes, hindi ako tanga. Baka isa na namang kasinungalingan yan. Natatakot ka na siguro."
Pangasar pa ni Haring Jericho na halos mapapikit na. Hindi, isa lang itong bahagi sa aking alindog. Hayaan mo at masasanay ka rin katagalan. Nakangiting tugon ni Javier. Napailing na lang si Haring Jericho. Pinitik ni Javier ang kanyang kabayo at nagpatuloy sila sa paglalakbay. Masakit ang ulo ni Kael nang magmulat siya ng mga mata. Ngunit gano'n na lang ang kanyang gulat nang matuklasang nakagapos siya sa pagitan ng dalawang puno. Lumapit sa kanya si Raya habang ito'y nakangisi. May inihanda itong sorpresa para sa paggising ni Kael. Sabihin mo sa akin kung nasa ng hari. Naging seryoso muli si Raya. Tumingala sa kanya si Kael. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa magsalita ng kung anuman. Nakangiting tugon ni Kael na malakas ang kumpiyansa sa sarili. Pwes, padadaliin ko yan. Matapos mong sabihin sa akin ang kailangan ko. Lumuhod si Raya sa harapan ni Kael. Kahit ang matapang na kabalyerong tulad mo, Kael, ay hindi pa rin uubra sa alindog ng natair. Binuksan ni Raya ang kahon at isang maliit na itim na ulupong ang bumangon. Sumitsit ang mahabang dila nito na siyang ikinatakot ni Kael. Alam niya ang ahas na ito. Ilang beses niyang iniwas ang sarili habang sinusubukan siyang tuklawin ng ahas. Nakangisi lang si Raya habang pinapahirapan si Kael na parang bata. Nagising si Ramon sa malakas na ugoy ng hangin. Tumingin siya sa paligid at napag-alamang nakatali siya sa dalawang malalaking puno na may makapal na lubid na nakagapos sa kanyang mga kamay. Sinubukan niyang pihitin ang mga lubid para putulin, ngunit matinding sakit lamang ang naidudulot nito sa kanya. Maya-maya pa'y natakot si Ramon nang marinig ang malakas na hiyaw ni Kael. Dahil dito, pinilipit niya ng husto ang lubid sa mga kamay at hindi inindang sakit habang sinusubukang pigtasin ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang buong lakas. Napasigaw si Ramon. Namumula na ang kanyang muka sa pagsisikap. Unti-unting nagkasugat ang pulso niya, subalit hindi pa rin siya tumigil sa pagsira sa mga makakapal na lubid. Hinila niya ng buong puwersa ang mga lubid hanggang sa maputol at mapigtas niya ang mga ito gamit ang kanyang mga kamay. Napaluhod si Ramon sa sobrang panghihina, subalit agad sumagi sa kanyang isipan si Kael. Kaya naman hindi niya ininda ang pagod at hirap niya at tumayo siya upang tulungan si Kael. Samantala, habang patuloy na binabagtas ng dalawa ang masukal na kagubatan, narinig ni Javier ang mga yabag ng mga sakson sa unahan kaya itinaas niya ang kamay. Tumigil naman si Haring Jericho at nakiramdam. Dito tayo. Lilihis ni Javier ang kanyang kabayo at tumungo sa kanan. Sinundan lang siya ni Haring Jericho na makikitang hirap na sa paglalakbay. Hilong-hilo na ito at tila anumang oras ay babagsak na sa kanyang kabayo. Nang makarating sila sa liblib na bahagi ay bumaba si Javier sa kanilang mga kabayo at nagtago sa isang puno. 3 sakson na nakasakay sa kabayo ang dumating sa lugar. Sumandal si Haring Jericho sa puno dahil sa sobrang panghihina. Napatingin si Javier sa likod. Nanlaki ang mga mata niya nang may nakita siyang mga bakas na naiwan nila. Andy's Light. Usal ni Javier. Isang mahinang hangin ang umihip sa mga dahon na tinakpan nito ang mga bakas. Huminto ang mga Saxon warriors at tumingin sa buong paligid. Gumawa si Javier ng kaluskos sa mga palumpong sa kanan ng mga Saxon sa pamamagitan ng pagkislap ng kanyang mga mata. Nakita lahat ni Haring Jericho ang ginawa ni Javier at hindi niya maintindihan ng sarili kung mamamangha ba siya o maiinis. Dito. Dumiretso sa kaliwa ang mga Saxon at umalis na sa lugar. Napasandal naman sa puno si Javier sa kaba. Nagawa mo na ba ito noon? Tanong pa ni Haring Jericho. Sumulyap saglit si Javier kay Haring Jericho pagkatapos ay muling bumaling sa mga Saxon na lumalayo na sa kanila. Sa lahat ng taon na magkasama tayo, Javier, hindi ka man lang humingi sa akin ng anumang pasasalamat. Sad pa ni Haring Jericho nang makita kung ano ang mga sakripisyong ginagawa ni Javier habang magkasama sila. Hindi yun ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Halika na, kailangan na nating makarating agad sa lawa. Sabay pinatong ang braso ni Haring Jericho sa balikat niya at muling inakay sa kabayo. Dali-dali silang lumayo sa lugar pagkatapos linlangin ang mga Saxon. Pagdating naman ni Ramon,
Nadatnan niya ang masalimuot na sitwasyon ni Kael na nakayuko ang ulo at lupaypay ang katawan sa lupa. Napatiimbaga siya nang bigo siyang maabutan ng kaibigan. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo ni Kael. Papunta na siya ngayon sa Avalon. Unti-unti nang kinakapos ng hininga si Kael. Naawa ng sobra si Ramon. Huwag ka na magsalita, Kael. Maluha-luha si Ramon nang makita niya ang mga kagat ng ahas sa leeg ni Kael. Patawarin mo ko. Nabigo ako. Sambit ni Kael. Hindi. May pag-asa pa tayo. Saad ni Ramon. Patawad, Ramon. Patawarin ninyo ko. Huling katagang nabigkas ni Kael bago nalagot ang sariling hininga. Halos sumabog ang puso ni Ramon sa sakit. Hindi! Kael! Gumising ka! Hindi! Sigaw ni Ramon nang mamatay sa mga bisig niya si Kael. Napalingon si Javier sa likuran at nakita si Haring Jericho na halos na nakadapa na sa gilid ng kanyang kabayo. Jericho! Bumaba siya kaagad sa kanyang kabayo at tinulungang ayusin ang pagkakaupo ni Haring Jericho. Hindi ko na kayang ituloy pa. Sambit ni Haring Jericho. Namumutla na ang kanyang mukha at hinang-hinana. Hindi na malayong lalakbay natin. Kailangan nating makarating sa lawa bago magmandaling araw. Litanya ni Javier. Bahagya lang na umiling si Haring Jericho. Hindi ko na talaga kaya pa, Javier. Kailangan ko nang magpahinga. Naawa naman si Javier sa sitwasyon ni Haring Jericho, kaya nagdesisyon ito na pansamantala munang puputulin ang paglalakbay para magpahinga sandali. Binaba niya si Haring Jericho at inakay sa puno. Samantala, makikita naman si Ryan na sakay ng itim na kabayo habang matulin na binabagtas ang kagubatan. Halos paliparinan niya ang kabayo sa kamamadaling maabutan si Haring Jericho. Hindi niya hahayaan na madala ni Javier si Haring Jericho sa Avalon dahil kapag nangyari ito'y maaaring yun na rin ang magiging katapusan ng maliligayang araw niya. Nang makagawa ng kampo si Javier ay pinaupo niya na si Haring Jericho sa isang troso sa tabi ng bonfire, tsaka ito pinainom ng tubig. Javier, kahit anong mangyari. Hilong-hilo na si Haring Jericho sa pagod at halos hindi na niya kayang magsalita pa. Shhh! Huwag ka na magsalita. Binaba ni Javier ang praska sa gilid ng troso matapos niyang mapainom si Haring Jericho. Pwede ba, Javier? Ako ang hari mo. Hindi mo masasabi sa akin kung anong dapat kong gawin. Ani Haring Jericho. Ganun naman talaga ako eh. Hindi na ako magbabago. Sagot ni Javier na halos maluha na dahil nararamdaman niyang tila malapit na ang oras ni Haring Jericho. Tama. Ayokong magbago ka. Gusto kong makita kang laging ikaw. Patawarin mo ko kung paano kita tinrato noon. Hindi magandang pag-uugali ko sa iyo. Sana mapatawad mo ako. Sampit ni Haring Jericho. Ibig sabihin ba, bibigyan mo na ako ng oras ng pahinga? Biro pa ni Javier para hindi lang siya maiyak sa harap ni Haring Jericho. Napangiti si Haring Jericho sa tinura niya. Oo, papayagan na kita. Pero 2 araw lang. Biro din ni Haring Jericho kay Javier na muntik ng maluha. Ganyan ang mapagbigay. Biglang napayuko ang ulo ni Haring Jericho. Sabay bumagsak ang kanyang katawan. Jericho! Sinuri kaagad ni Javier ang kanyang pulso at nakahinga siya ng maluwag nang pumipintig-pintig pa ito. Sige, magpahinga ka na. Inakay niya muna ito sa banig tsaka maingat na pinaiga. 1 oras na ang nakalipas nang makatulog si Haring Jericho. Pinuntahan niya si Haring Jericho at ito'y ginising. Jericho, kailangan na natin magpatuloy. Mahinang gumalaw si Haring Jericho nang yugyugin siya ni Javier. Sapat na ang oras na inaksaya natin. Kailangan na natin kumilos para makarating sa Avalon.
Sabay inakay muli ni Javier si Haring Jericho at pinasakay sa kabayo. Samantala, madilim na nang huminto si Ramon sa isang lugar. Bumaba siya agad mula sa kanyang kabayo nang mapansin ang riles na iniwan ng mga bakas ng kabayo ni Raya. Dinakot niya ang lupa dito at natuklasan niyang hindi pa gaanong nakakalayo si Raya. Dali-dali siyang bumalik sa kanyang kabayo upang muling sundan ang mga landas na tinahak ni Raya. Nagpatuloy naman sina Javier at Haring Jericho sa paglalakbay. Bagamat madilim ay hindi inalintana ni Javier ang mga daan na dinaanan nila. Napansin ni Javier na lumalamig na ang klima sa buong paligid dahil sa pagbaba ng temperatura sa gabi. Dahil dito, nagpasya siyang huminto sa isang ligtas na lugar at tinulungan muli si Haring Jericho na paupuin sa isang nakahigang troso na malapit sa mga halamanan. Habang gumagawa ng apoy ay natanaw ni Javier sa di kalayuan ang maliit na pulo sa gitna ng lawa ng Avalon. Ang Avalon, malapit na tayo makarating dyan, ilang oras na lang. Bulong pa ni Javier sa sarili matapos niyang masindihan ang mga kahoy sa pamamagitan ng mahika. Habang nagmumuni-muni sila ni Haring Jericho sa tabi ng apoy, biglang dumating si Raya at tinakot niya ang mga kabayo ni na Javier upang malingat ang pansin ni Javier. Hinabol ni Javier ang mga kabayo nila, ngunit hindi niya na ito naabutan pa sa bilis ng mga ito. "Kamusta, Abner?" Biglang lumitaw si Raya sa likuran na nagmula sa kung saan tsaka lumapit sa tabi ng apoy. Paglingon ni Javier ay sinalubong niya ang malakas na spell ni Raya. Tumilapon ng husto si Javier sa malayo at hindi kaagad nakatayo sa lakas ng puwersang tumama sa kanya. Sa pagkakakalang wala nang malay si Javier ay nakangiting binalingan ni Raya ang kapatid at tinutuya niya ito tungkol sa kanyang nalalapit na kamatayan. Sinusubukang abutin ni Haring Jericho ang espada niya na nasa tabi lamang niya, ngunit hindi niya maigalaw ang katawan niya dahil paralisado na ito dulot ng piraso ng kampilan na nakabaon sa kanyang katawan. Pinipigilan nitong maikilos ang mga ugat ni Haring Jericho na parang nagmimistulang malaking sumpa sa kanya. "Nakakatuwang makita, Jericho. Tingnan mo sarili mo. Hindi ka na malakas at makapangyarihan ngayon." Tumalungko si Raya sa tabi ng kapatid niya habang patuloy niya itong kinukutya sa kanyang kalagayan. "Maaaring nanalo ka sa laban, ngunit natalo ka naman sa huling digmaan. Mamamatay ka na ngayon sa aking mga kamay. Ngunit wala kang dapat ipag-alala, mahal kong kapatid. Hindi kita hahayaang mamatay ng mag-isa. Ako'y mananatili at magbabantay sa iyo habang ikaw ay pinagpipiestahan ng mga lobo at maligo sa sarili mong dugo." Sarkastikong ngumisi si Raya. Subalit lingid sa kanyang kaalaman ay madaling nakabawi si Javier sa atake niya. Dahan-dahan nitong tumayo sa likuran niya at tahimik na hinugot ang makapangyarihang kampilan. "Hindi. Tapos na ang oras para sa lahat ng pagdanak ng dugo na ito," sambit ni Javier habang nakatutok ang kampilan sa likod ni Raya. Magkaharap na ngayon ang dalawang malakas na mangkukulam na siyang itinakda ng panahon. Tumayo si Raya at kumpiyansang naglakad palapit kay Javier. Tinatawanan niya lang si Javier na nakahawak sa makintab na espada. Mataas pa rin ang paniniwala ni Raya na hindi siya kayang patayin ng anumang sandatang likha ng tao. Kaya hindi siya natatakot na harapin si Javier na dati niya nang kinatakutan noon simula sa mga nakikita niya sa panaginip. Bagamat galit si Javier kay Raya, sinisisi pa rin nito ang kanyang sarili sapagkat kung hindi dahil sa kanya, hindi magiging ganito kasama si Raya. Ngunit ang bagay na nagdudulot ng kasamaan at pagdanak ng dugo ay kailangan niya ng wakasan sa sandaling ito. "Alam mo ba, Raya, galit na galit ako sa iyo. Pero mas galit na galit ako sa sarili ko. Sapagkat nang dahil sa takot ko, kaya ka nagkaganyan. Takot na hindi kayang ihayag ang sarili sa iba. Pero dapat na itong matapos. Ako mismo ang wawakas sa paghihirap mo." Wika ni Javier. Ngunit tinawanan lang siya ng pagak ni Raya. "Isa akong mataas na saserdote. Walang espadang mortal ang makakapanakit sa akin." Napahinto sa pagsasalita si Raya nang saksakin nito bigla ni Javier. Hindi niya maintindihan ang nangyayari, pero nararamdaman niya ang epekto ng talim. Pakiramdam niya ay parang sinusunog nito ang kalamnan niya sa loob ng katawan.
Napatingin siya kay Javier na seryoso lang na nakatitig sa kanya. Biglang nanlaki ang mga mata ni Raya nang ma-realize niya ang uri ng talim na tumarak sa katawan niya. Nagbabaga ang mga mata ni Haring Jericho habang nakatingin din kay Raya. Mababakas sa mukha niya na sang-ayon siya sa ginawa ni Javier dahil alam niyang dito na matatapos ang lahat ng mga paghihirap nila. Hindi ito pang mortal na espada tulad ng sayo. Ito ay galing sa huwad na hininga ng dragon. Hinawakan ni Javier si Raya habang ito'y unti-unting namamatay. Dahan-dahan niya itong binababa sa lupa at hinugot ang kampilan. Tumalsik palabas sa bibig ni Raya ang dugo na gawa ng kampilan. Namuti si Raya sa labis na panghihina. Kahit anong gawin niya ay hindi niya na maigalaw ang buong katawan niya. Nagmistulang pinatigas ng yelo ang kanyang mga ugat at ang pagdaloy ng kanyang dugo ay huminto. Napatingin siya kay Javier na may kasamang bahid ng takot. Sa mga huling sandali ng kanyang buhay, na-realize niya ang lahat ng kanyang mga pagkakamali. Dito na siya nagmistulang magsisi sa lahat ng ginawa niya. Paalam Raya. Huling sambit ni Javier at dito na rin nagsimulang takasan ng hininga si Raya. Namatay itong takot na takot habang nakadilat kay Javier ang kanyang mga mata. Ibinaba ni Javier ang kampilan at lumapit kay Haring Jericho upang tulungang makatayo. Hinawakan ni Haring Jericho ang kanang pisngi niya at tinapik-tapik ito sa sobrang tuwa. Sa wakas ay natapos na rin ang lahat. Nagdala ka ng kapayapaan sa lahat. Matatahimik na rin ngayon ang 5 malalaking kaharian. Wika pa ni Haring Jericho na natutuwa sa ginawa ni Javier. Tara na. Inaalalayan lang ni Javier si Haring Jericho sa paglakad. Hindi na sila makasakay ng kabayo dahil pinakaripas na ito ni Raya. Mga ilang kilometro pa ang lalakarin nila bago maabot ang lawa. Madaling araw na nang makababa sila ng burol. Habang kinakaladkad ng patras ni Javier si Haring Jericho ay hawak pa rin nito ang kampilan. Hindi niya hinayaang maiwan ito sa loob ng kakahuyan dahil maaari itong pakialaman ng ibang tao. Bumagsak si Haring Jericho sa lupa nang nasa paanan na sila ng burol. Sinubukan nitong itayo ni Javier pero pinigilan siya ni Haring Jericho sabay ng pag-iling ng kanyang ulo. Javier, hindi ko na kaya. Wala na tayo pag-asang umabot doon kung wala mga kabayo. Huli na para sa atin. Huli na. Sabay mahinang tinatapik ang balikat ni Javier. Nasa likod nito si Javier at nakakandong siya rito. Hindi. Kailangan pa natin magpatuloy. Saad ni Javier. Tinangkayang tumayo pero pinigilan siya ulit ni Haring Jericho. Wala na itong lakas at tila hindi na makahinga. Kahit gamitin mo pa ang lahat ng mahika mo, Javier, ay wala pa ring silbi. Hindi na maliligtas pa ang buhay ko. Dito na ako mamamatay. Sambit ni Haring Jericho. Kaya ko. Magagawa ko. Hindi ako mawawala sa iyo, Jericho. Tinapik ni Haring Jericho ang kamay niya. Basta hawakan mo lang ako. Pakiusap. Masaya akong mamatay sa tabi mo. Wika ni Haring Jericho. Napatigil tuloy si Javier sa pagtatangkang bumangon. May gusto akong sabihin. Pilit na nilalabanan ni Haring Jericho ang sarili para makakuha ng lakas para masabi ang lahat ng gusto niyang sabihin kay Javier. Hindi ka naman siguro magpapaalam sa akin, di ba? Biro pa ni Javier, ngunit halos maluha na sa sobrang sakit. Hindi, Javier. Lahat ng ginawa mo, alam ko na ngayon. Para sa akin, para sa Theraveda, at para sa kaharian na tinulungan mong itayo. Mahinang sambit ni Haring Jericho. Nagsisimula ng maluha si Javier pero pinipigilan niya ito. Ayaw niyang iparamdam kay Haring Jericho na pinagluluksaan niya ito ng maaga. Magagawa mo pa rin naman yon. Kahit wala na ako. Hindi ba't ang yabang mo pa?
Tumawa si Javier pero hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Siguro, gusto kong sabihin ang isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa iyo dati. Lumingon si Haring Jericho at hinawakan si Javier sa pisngi. Salamat sa lahat, aking matalik na kaibigan. Wika ni Haring Jericho kasabay ng paglipat ng kanyang kamay at bahagyang ginulo ang buhok ni Javier ng nakangiti. Sunod-sunod na umagos ang luha ni Javier sa mga mata dahil sa sinabi ni Haring Jericho. Sa unang pagkakataon ay tinawag siyang matalik na kaibigan. Masaya man ngunit hindi niya pa rin maitago ang lungkot sa ganitong sitwasyon. Napatigil sa pag-iyak si Javier nang bumagsak ang kamay ni Haring Jericho kasunod ang pagpikit ng mga mata nito. Jericho! Hindi! Jericho! Sinuri niya ang pulso ni Haring Jericho. Naramdaman niya ang pulso nito sa leeg. Tinapik-tapik niya ito sa muka. Nagising naman si Haring Jericho. Kumapit ka lang, Jericho. Halika na. Dadalhin na kita sa lawa. Kapit lang, Jericho. Ngunit muling pumikit ang mga mata ni Haring Jericho. Chinek uli ni Javier ang pulso nito. Nanlaki ang mga mata niya nang hindi na ito pumipintig. Jericho! Hindi! Halos sumabog ang dibdib ni Javier sa sakit. Hindi na humihinga si Haring Jericho. Oh, Drahon! Himali! So, tengo menta! Tesupanan kes! Sigaw ni Javier habang walang patid ang pag-iyak. Umalis siya mula sa ilalim ni Haring Jericho. Idinikit niya ang noo sa walang buhay na katawan nito. Napatingala siya nang dumating si Gamora. Tumayo siya nang makalapag ito sa lupa. Gamora, hindi na sana kita ipapatawag. Kung may iba pa sanang pagpipilian. May uling pabor sana akong hihilingin. Maaari ba? Sambit ni Javier matapos magpunas ng luha. Naunawaan naman ni Gamora ang gustong ipahiwatig ni Javier. Hindi naglaon. Dinala ni Gamora sina Javier sa mahiwagang lawa. Sumikat na ang unang bukang liwayway nang dumating sila. Kinaladkad ni Javier si Haring Jericho patungo sa maliit na bangka. Javier, wala ka nang magagawa pa. Malungkot na sambit ni Gamora. Napahinto naman saglit si Javier. Nabigo ba ako? Tanong ng binata. Hindi, batang babaylan. Dahil lahat ng mga bagay na pinangarap mong itayo ay natupad na. Tugon ni Gamora. Hindi ko kaya mawala siya. Kaibigan ko siya. Wika naman ni Javier. Kahit sinong tao, gaano mang karami ang makakaalam ng kanyang kapalaran, may ilang mga buhay na ang nahulaan. Javier, si Jericho ay hindi lamang isang hari. Siya ang kahapon at hinaharap na hari. Lakasan mo ang iyong loob dahil kapag dumating ang pangangailangan ng Albion, ay muling babangon si Jericho. Isang malaking pribilehiyo para sa akin na makilala ka, batang babaylan. Tandaan mo, ang kwentong ibinahagi natin dito ay mabubuhay ng matagal sa isipan ng mga tao. Sabay lumipad si Gamora sa ere. Tahimik lang pinapanood ni Javier ang kanyang paglayo. Matapos nitong mawala ay saka niya ibinaba sa lupa si Haring Jericho. Napatingin si Javier sa Avalon. Tanaw niya mula sa di kalayuan ng isang maliit na pulo sa gitna ng malawak na lawa. Habang hawak ang kampilan, biglang ibinaba niya ang tingin sa espada. Pagkatapos ay itinaas niya ito sa harap niya habang nakatingin dito. Mayat maya ay buong lakas na itinapon ni Javier ang kampilan sa lawa at ito'y nasalo ng kamay ni Freya at agad ibinalik sa ilalim ng tubig habang nanonood sa kanya si Javier. Matapos nito, inihiga niya na si Haring Jericho sa bangka. Nakaayos ng mabuti ang kanyang pulang balabal habang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa kanyang dibdib. Ipinatong ni Javier ang isang kamay sa noo ni Haring Jericho. Nanginginig siyang nakatingin sa malamig na bangkay ng kaibigan. Sumabog ang dibdib ni Javier sa labis na sakit.
Napaiyak siya ng sobra. Hindi niya akalain na sa ganitong paraan lang magwawakas si Haring Jericho. Kung kailan tinanggap at kinikilala na siyang kaibigan. Jericho, patawad. Sabay umusal si Javier ng spell upang dalhin ang bangka sa lawa. Umiiyak na pinapanood ni Javier ang paglayo ni Haring Jericho. Ito na ang huling beses na magkikita sila, kaya walang tigil ang pag-iyak ni Javier. Samantala, tahimik namang nakaupo si Reyna Michelle sa trono habang nakatitig sa maharlikang selyo na ibinigay sa kanya ni Haring Jericho bago ito mamatay. Ang lahat ng courtier, kabalyero at mga kawal ay nakatayo sa hilera ng mga upuan. Tumabi si Nicolas sa kanya. Tumingala si Reyna Michelle at bahagyang tumango dito. Naintindihan ni Nicolas ang nais ipahiwatig ng Reyna. Patay na ang hari. Sambit ni Nicolas na ikinalungkot naman ng mga kabalyero at ng buong konseho. Lalo na si Ramon na sila na lamang dalawa ang bukod tanging natitira sa miyembro ng Knights of the Round Table. Nagkatinginan sandali sina Michelle at Mang Rigor. Bumalik ang tingin ni Reyna Michelle kay Nicolas. Mabuhay ang Reyna! Sigaw ni Nicolas sa lahat. Mabuhay ang Reyna! Mabuhay ang Reyna! Mabuhay ang Reyna! Mabuhay ang Reyna! Sigaw naman ang lahat. Tumingin si Reyna Michelle sa lahat ng nakatayo sa harapan niya. Makalipas ng ilang siglo, nakatayo pa rin ang haliging bato na naging sentro ng kapangyarihan ng mga Sidhe, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Isang truck ang biglang dumaan at natalamsikan ng tubig ang isang matandang lalaking nakasuot ng itim na leather jacket na dumadaan sa gilid ng kalsada. Huminto siya saglit at tinignan ng lawa pagkatapos ay muling nagpatuloy sa paglalakad upang sundin ang mga nakatakdang gawin na sinabi sa kanya ni Gamora, na kung saan muling babangon si Haring Jericho sa araw ng dakilang Albion. Ang batang dating kinupkup ni Mang Rigor sa kanyang tahanan ay nabubuhay pa rin sa modernong panahon na naging immortal simula nang dumating sa kanya ang tunay na kapangyarihan. Ngunit hanggang ngayon ay hinihintay pa rin niya ang muling pagbangon ni Haring Jericho na walang nakakaalam kung kailan mangyayari.